Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Pagsisikap ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng bigas nakikita PSA sa gitna ng patuloy na pagbagal ng inflation rate. Kumbinsido ang Philippine Statistics Authority sa masidhing pagsisikap ng gobyerno upang patuloy na mapababa ang presyo ng bigas. Sa harap ito ng naitalang pagbagal ng inflation rate nitong nakalipas na buwan ng Abril na kung saan contributory factor ang pagbaba sa halaga ng nasabing commodity. Ayon kay Assistant National Statistician Rachel Lacson ng PSA Economic Sector Statistics Service, Enero pa lang ng taon ay nakakita na sila ng negative inflation sa nabanggit na pangunahing bilihin. Ibig sabihin noon pa man ay bumabagsak na ang presyo nito, at nagpapakita umano ito na sadyang may ginagawang aksyon ng gobyerno para mapababa ang halaga bigas sa merkado. Kaugnay nito'y, mananatili aniya silang nakamonitor sa mga susunod na buwan, partikular sa kung magpapatuloy ang pagbaba pa ng presyo ng bigas. Alam ko po ay naniniwala po ka na may ginagawang aksyon ng ating gobyerno para po patuloy na mapababa ang presyo ng bigas. Kaya po we will see in the coming months sa aming pong mga reports kung magpapatuloy po ito. Samantala, aplikasyon para sa PUV consolidation sa ilalim ng modernization program ng gobyerno, muling binuksan ng DOTR. Muling binuksan ng Department of Transportation ang aplikasyon para sa consolidation ng lahat ng mga public utility vehicles sa bansa. Ito ay sa ilalim ng Public Transport Modernization Program ng gobyerno na layong mapaganda ang transport system sa Pilipinas. Ayon sa ahensya, nakapaloob sa Department Order No. 2025-009 na pinirmahan ni Transportation Secretary Vince Dizon, ang ilang mga panuntunan para sa mga individual operators at drivers na hindi pa nakikilahok sa consolidation program. Sakop ng kautosang ito ang mga public utility jeepney, maging ang mga UV Express operators na nabigong magpa-consolidate. Bukod dito, ay cover rin ito ang may mga kasalukuyang aplikasyon o motion to accept consolidation at may mga unit na kinumpirma ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at nakarehistro sa LTO para sa taong 2023 o 2024. Layo ng programa na pinasimulan noong 2017 at palitan ng mga Euro 4 compliant engine ang mga pampasaherong jeep upang mabawasan ang polusyon. Makatitiyak rin na ligtas na gamitin ang mga sasakyan sa kalsada upang maiwasan ang anumang uri ng aksidente. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.